Uy, Chare! Lakad-lakad muna tayo mga kabulol. So yo, what's up mga kabulol? So araw ng Sabado ngayon, November 15. So meron na lang tayong ilang araw na masisilayan itong nilalakaran ko ngayon. Sa loob ng 13 taon na pananatili ko rito, talagang ito na yung pangalawang tirahan ko, pangalawang bansa na nagstay ako ng napakatagal talaga. Kahit na nakapagtrabaho na tayo sa Middle East, nakatatlong taon tayo doon. Plus 13 years dito. So total 16 years na ako nawalay sa pamilya ko. So matinding pag-adjust ang gagawin ni Kabulol pag nasa Pilipinas na tayo. Sa weather, sa pagkain, at syempre lalo-lalo na mararamdaman natin ang sakit ng bulsa. Dahil alam ko naman na di biro ngayon ang pinagdadaanan ng ating bansa. Napakamahal ng bilihin, ang daming kinakaltas, tax, at bukod sa lahat syempre may edad na rin tayo. So hindi na tayo makakapagtrabaho dahil may age limit sa Pilipinas. So kaya mahigpit na diskarte ang gagawin ni Kabulol upang mapaikot natin yung mga konting perang naipon natin, nang sa ganun may inaasahan tayo araw-araw na dumarating. Hinihingal tayo guys, pahon nung inakitan ko. So naglakad-lakad ako, exercise na rin. Pag dumating tayo doon sa patag, tatakbo tayo, magda-jogging tayo. Malamig. So guys, as you can see, during winter season dito, pag malamig na, talaga nasa loob lahat ng mga nagtatrabaho. Wala kang makikita sa labas, pero may mga nagtatrabaho sa loob, may mga tao. Gawa ng napakalamig. Shoutout pala sa mga kababayan nating nasa labas yung trabaho nila. Pahirap sa kanila pag sobrang lamig, lalo na pag umuulan ng snow. So yung iba walang pasok, yung iba nakakalungkot talagang as in. Sa loob ng isang buwan, 2 beses lang sila pumapasok. Swerte yan lang talaga. Yung iba naghahanap o nagme-message sa akin, tinatanong nila kung may alam akong alba, which is alam nila na bawal yun May picture na hindi ka pwede mag part time. Pero nakikipagsapa na rin, sumusugal dahil isa nga naman nakatunga nga sa loob ng kwarto, walang dumarating, sayang yung oras. Lumilipas yung araw na walang nangyayari. Pero mag-ingat lamang po kayo sa mga nagpa-part time dyan ng mga kababayan nating EPS dito sa South Korea. So guys, nandito ako ngayon, napakataas na lugar. Ayun yung Catholic Church dito ng mga Koreano. So yan, kung mapapansin po ninyo, nasa mataas tayo na parte ng lugar. Kaya nakikita natin yung mga factory sa baba na mga bubong. So marami akong ginawang video dito. So titignan ko na lang yung panonorin ko paulit-ulit sa mga videos na ginawa ko. So ilang days na lang tayo dito. So baka ito na yung huling pagkakataon na masilayan kong muli ito sa ganitong panahon. Ilang dumaan ng winter, summer, spring, autumn ang pinagdahanan ko rito. Madalas dito ako nag-uumpisa nung nagbablog ako, nung gumagawa tayo ng videos. Sarap-sarap balikan ng mga alaala yung guys. So gusto ko lang ulit daanan, balikan, puntahan to bago man lang tayo umuwi pabalik sa ating bansa. Ito naman guys yung puno kung saan lagi din ako nakaupo, gumagawa ng mga videos, tutorial. Nagbibigay tayo ng idea, technique para sa mga kababayan natin gustong makapasa, nangangarap, makapunta ng Korea at makapagtrabaho. So ngayon madumi na siya, so taglagas na, unti-unti nang nauubos yung dahon nitong punong to. So isa rin tong memorable moment sa akin. So lagi tayong dyan nakaupo, ang dami kong ginawang vlog dyan. So baka ito na yung huling masisilayan ko to. Hanggang sa muli, maraming salamat sa ilang taon na nandito tayo sa lugar ko. Ito naman guys, dito naman yung bukid dito, yung palayan na lagi kami nagja-jogging. So isa rin to lagi kong pinupuntahan dito pag nagba-vlog tayo. Nag-exercise during summer season, diyan kami nagbabike. So di ba guys, ang pangit ng lugar namin kasi probinsya. So talagang literal na maboboring ka talaga rito kung hindi ka sanay sa abroad talaga, first timer mo makapag-abroad. Malayo ka sa mga kaibigan mo. Lalo na kung na-destino sila sa ibang lugar tulad ng Gyeonggi-do, tulad ng Jeollanam-do, Busan, Ansan, di ba?
So Pochon, yan, mga malalayong lugar yan. So ito yung lugar ko rito guys. Diba sa lugar na to, para sa iba sabi nila pangit daw, pero kagaya na sabi ko sa inyo guys, ako mas gusto ko yung ganito, tahimik, malayo sa mga gimikan, mga kaibigan na lagi nagyayaya ng gala ng gala, inom ng inom. So hindi tayo ganun, kaya kahit papano ang kagandahan dito, makakaipon ka talaga. Shoutout sa mga kagaya kong ganito yung lugar dito. Actually lahat ng mga nasa provincial lugar ganito yung tanawin dito pero magkakaiba lang ng nakasama, kasi may mga sa kanila na factory na malapit yung mga kaibigan nila. Talagang kahit magmotor lang o bike o taxi, makakarating na sila dun sa mga kaibigan nila. Unlike sa amin dito, kailangan mo pang lumuwas ng Seoul para lamang makipag-meet sa mga kaibigan mo during holiday, like Chuseok, summer vacation, yan ganyan yung may mga long vacation na holiday yung mga EPS dito. Hiningal tayo guys, nag-jogging tayo, tumakbo tayo. So di ba lawak dito guys? Alam ko napapanood nyo to lagi sa mga videos ko, yung lugar na to. So binalikan lang natin. Sa mga nagtatanong pala bakit uuwi na si Kabulol, napaliwanag ko na to sa previous videos ko. Nagkaroon tayo ng medical issue, medical problem sa likod natin. Nagpa-x-ray ako, hindi masyadong nakita doon. At nag-undergo rin tayo ng MRI, doon nakita nagkaroon ng dislocate yung spinal cord ko. Hindi talaga pwedeng ibuhat na ng mabibigat. Sinubukan ko talaga dahil ayoko pang maniwala, akala ko simpleng sakit lang Lagi ko naman nararamdaman yung sumasakit yung likod ko sa mga nagdaang taon, tapos bigla namang mawawala. Kumbaga natitis, nakakaya pa naman yung sakit, hindi 부러졌다거나 그런 것보다 약이 일을 해서 그랬을 거예요. 예, 이걸 좀 압박골절 정도로 볼지 아니면 뼈에 그냥 데미지 받을지 퇴행성 변화 확실히 있거든요, 뼈에. 여기 보면은 뼈가 여기 4번, 5번 쪽에 하얀 변색 있잖아요. 이거 퇴행성이에요. 뒤집어도 살짝 나와 있고. 요거는 사실 이제 입원하기가 힘드시다면은 처리 주사 치료 먼저 해보고. Siya ganun kasakit talaga. Pero nung mga nagdang ilang linggo, iba na yung nararamdaman ko talaga sakit. Kumbaga pag inaangat ko yung pangmolde, para may tumutukod sa likod ko. Nagpunta ako ng ospital. Nung una, hindi ako sinaman ng amo ko. Akala ko gagaling na nung galing ako ng ospital. Minasage, tsaka tinurukan ako ng chusa, yung injection. Siguro mga pain reliever siguro. Nakapagtrabaho pa ako ng isang araw. And then yung kinabukasan, umaga ulit. Pagbangon ko, ramdam ko na naman. Hindi nga ako makapagsuot ng medyas dahil hindi ko mayuko. Hirap na hirap. Pero sinubukan ko pa rin. Hindi ako ma-absent, pumasok talaga ako. Nung nakagawa na ako ng 3 box na namoldi ko, doon ko na naman naramdaman. Doon na ako nagpasya na. Nagpaalam sa amo ko nung una. Sabi ko, masama na po yung nararamdaman na likod ko kako. Kailangan ko nung pumunta na naman ng ospital para magpa-x-ray. Nung paalis na ako, nakita ko ng amo ko, tinawag niya ako, tsaka sinamahan niya na ako mismo kung saan siya nagpapa-hospital. Malaking hospital na to, private at specialist pagdating sa spinal cord, joint talaga. Nagpunta kami ron sa madaling salita, doon ako nag-undergo ng x-ray, MRI, minasage, konting therapy, at saka tinurukan na naman ulit ng painkiller. Daming gamot, niresetahan ako, daming gamot na iniinom ko. So akala ko gagaling. Pagka wala ng visa, yung tinurok na nilang pain reliever sa akin, nararamdaman ko na naman yung likod ko. Kaya talaga nagpasya na ako na nagpaalam na uuwi na ako. Actually nung pang last Friday pa dapat 14 So sabi ng amo ko 21 daw. Iniisip ng amo ko baka magbago pa yung isip ko. Actually nakaplano ako umuwi talaga sa susunod na taon pa. Matatapos yung visa ko by June. So hindi na nga umabot na paaga dahil nga yung likod ko. So inisip ko baka lalala to. Masakit man sa kalooban ko na umuwi nang hindi pinaplano dahil ayoko naman tapusin yung kontrata ko rito na ganito yung mangyayari, ganito yung ending. Uuwi ako sa Pilipinas na yun nga, kailangan kong magpahinga. Matagal na pahingang kailangan daw dito, sabi ng doktor, hindi pwedeng gamitin muna sa pagbuhat. Sa madaling salita, hindi tayo makakapagmolde. Kaya yung trabaho namin bakalan, wala namang magaan sa trabaho namin. Kahit na magputol ka, mag-grinder ka, mabigat at mabigat pa rin ang mga binubuhat namin dahil nga tanso, alo yung binubuhat namin, ang ginagawa namin. So nag-isip talaga ako, hindi lang isa, maraming beses. Kaya sa mga nandito na, sa mga kagaya ko na breadwinner, padre de pamilya, talagang ako lang yung nagtatrabaho sa pamilya namin. Kaya kapag nagkasakit ako, wala nang aasahan yung pamilya ko. Sa loob ng 13 years, ako lang ang natira sa mga kabatch ko, nagsiuwian na. So nakapag-extend tayo ng another 2 years.
at saka na E7 visa na tayo. Grabe kasi yung trabaho ko guys, kaya siguro ito na yung inaani ko. Kumbaga aanihin ko na yung sobrang paggamit ko ng likod ko. Minsan sa loob ng 6 na buwan, hindi ako nagde-day off nung mga kasagsagan ng kabataan ko nung edad akong 30, 32. Si Kablol kasi nasa 14 eh. So hindi ako nagde-day off, 6 months kasama ko yung Nepal. Kaya siguro ito na siguro yung inaani ko na dahil nagkakaedad na. Talaga siguro na overuse na yung likod ko. Kaya kayo pag nandito kayo, alagaan nyo yung katawan nyo. Alam ko na napaka-importante ng pera sa hirap ng buhay, pero lagi nyo isipin, kapag malakas ka, maganda yung pangangatawan mo, wala kang nararamdaman sakit, mas malaki o marami ang pwede mong gawin. Huwag mong hayaan na umuwi ka ng Pilipinas na malala na yung nararamdaman mo. Lahat ng mga naipundar mo rito sa Korea, abang nasa abroad ka, pag uwi mo, hindi mo na lahat mapapakinabangan. Oo, masarap ang nasa ibang bansa. Masarap dito sa South Korea, kumikita ka ng malaki. Ang ganda ng weather, nakikita mo yung snow, nakakapaglaro ka, na-experience mo. Pero talagang hindi mo naman mapagkakaila. Kahit na may konting ipon ka, nakakaraos kayo, marunong lang tayo makontento sa maliit na bagay, huwag tayong maghangad ng wala. Kaya kung ano yung binigay, makontento. Eh sapat na yun. Iba pa rin kasi ang kaligayahan na kasama mo at buo yung pamilya. Lalo na ngayon magpapasko. So hindi ko po kayo ni-encourage na umuwi. Ang sa akin lang, masarap maghanap buhay talaga kahit saan tignan ng anggulo. Pero dapat balanse. So mas masarap pa rin yung mabuhay, nakapiling at kasama ang pamilya. Lalo na kung nagkakaedad na tayo, baka pagdating ng araw, hindi na natin ma-enjoy yung buhay. Kahit na nakakaraos lang tayo, madalas hirap man tayo, ang importante, yung bawat oras, bawat alaala na meron ka nakasama mo sila, yun ang madadala mo hanggang sa huling sandali natin dito sa mundo. Pera, bahay, yaman, lahat ng meron ka kung ngayon nabubuhay ka. Pero kapag nawala ka, kinuha ka na ng nasa taas, iiwan mo lahat yan. Kaya sana ayusin yung gumawa ng desisyon sa buhay nyo, mag-ipon kayo. Hanggat nandito kayo sa South Korea, huwag nyong unahin yung luho. Baka isipin nyo, nandito pa kayo, bata pa kayo, malakas pa kayo, kaya nyo pang gawin, marami pa kayong oras, mali. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit, hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng hindi mo inaasahan sa buhay mo. Kaya sana magsilbing aral sa inyo yung mga bagay na ine-experience ko sa inyo, ine-explain ko sa inyo dahil ito yung tunay, hindi ito scripted. Masakit man na umuwi ako dahil napamahal na rin sa akin ng South Korea. Yung lugar na to, hindi biro yung mahigit 1 dekada na ako rito, 13 years. Nakasama ko kahit na puro ups and down, puro stress, puro depress, na dumadaan tayo doon, problema, mahirap kausap yung Koreano. Minsan kahit na dami mong overtime, nagkakaroon ng parang nasi-short ka pa rin sa budget. Kasama na yan lahat-lahat. So dito hindi lang pera ang natutunan ko, hindi lang pera ang maiuwi ko, hindi lang pera yung naipon ko, o hindi lang mga bagay na naipundar ko yung dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako dahil dito ko natutunan yung mga hindi ko na kailanman matututunan, at dito ko nakita yung kailanman hindi ko makikita sa Pilipinas. Sabi nila ang tagumpay ng tao makikita yan sa mga naipundar mo, kung gaano ka kaswerte, gaano ka ginhawa yung pamumuhay nung nakapag-abroad ka, mga naipundar mo. Hindi yun ang tunay na tagumpay para sa akin. Para sa akin ang tunay na tagumpay ng isang tao is yung ilang beses kang bumabangon sa kabila ng pinagdadaanan mong hirap, pagsubok sa araw-araw na ginawa ng Panginoon ng Diyos na ibinigay sa atin. Hindi natin tinatakasan, pilit tayo nag-i-stay sa lugar na yun kahit alam natin napakahirap na. Pilit natin linalampasan yun, at sa bawat pagsubok na nalalampasan natin yun, may natututunan tayo sa buhay. Tumatatag tayo, tumitibay tayo. Kumbaga pinatitibay tayo ng kapalaran ng panahon. Kaya yun ang tagumpay para sa akin. Dahil hindi lahat kayang pagdaanan, lampasan. Dahil wala naman taong mismong kagaya ng kapalaran ko na 2 tao, parehong-pareho ang magiging destiny sa buhay. So hindi ganun. Kaya alam ko, naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. So dagdag ko lang, pakiusap ko sana sa mga nandito na aspirant o nasa Korea na mismo. Alam ko bago kayo pumunta rito, matagal yun ng big dreams. It's a big dreams to work here in South Korea upang makamit nyo yung pangarap nyo. Pero pakiusap ko, yung dreams na yan, your dreams not just become a dream someday. You need to work for it. Alam natin lahat yan. Hindi ganun kadali abutin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya magtiwala lang kayo sa sarili, kaya nyo yan. So yun na, umahaba na yung videos ko guys. Uwi na tayo. At takbo na naman tayo dito. So tuloy na lang natin pag nandun tayo. So ito guys, malapit na tayo dito sa aming factory. So ilang days na lang, i-countdown ko yung paggawa ko ng videos dito habang nandito tayo. Sulitin ko na yung mga usually na pinupuntahan natin. So samahan nyo ako, subaybayin yung video to hanggang umuwi tayo. Nang sa ganun makarelate yung mga ibang mga EPS na nandito, tsaka sa mga aspirant, kung ano yung nagiging sitwasyon kapag ganito pa uwi na ang isang OFW na nagtagal dito sa bansang South Korea.
So that's it. See you again on my next video. So stay safe. At see you soon, Philippines. So paalam, South Korea! Hindi ko malilimutan ang lugar na to.